Ang Pinoy celebrity na naging prinsesa sa totoong buhay. Kilalanin siya, ang kanyang kwento, tingnan ng mga detalye. Marahil ay marami pa ang hindi nakakaalam na naging prinsesa ang sa tunay na buhay ang isang Pinoy celebrity na ito. Sa Updated with Nelson Canlas podcast, binalikan ni Ayen Munji Laurel ang kanyang buhay noon sa Brunei. Si Ayen Munji Laurel ay bihirang magkwento tungkol sa kanyang buhay bilang prinsesa sa Brunei. Noong 1995, siya ay kinasal kay Prince Jeffrey Bolkiah, kapatid ng Sultan Hassan Al Bolkiah. At noong 2002, nag-file ang divorce si Ayen. Mayroon silang isang anak na lalaki, si Prince Hassan Bolkiah. Lahad ni Ayen, every time I think about it, para siyang panaginip na lang. Alam mo yun, nangyari pala talaga ito sa buhay ko na you did not really plan it. It wasn't like, gusto ko makapag-asawa ng ganito, gusto ko niyan. Hindi yun wish ko, hindi talaga. Natatawa na lang siya ngayon kapag napapag-usapan ang titulo niya bilang prinsesa ng Brunei, pero hindi maiwasang maungkat ang kanyang buhay noon sa Brunei. Sa kanyang pagkakwento, sinabi niya, oo, natatawa ako dun kasi, yun nga, like what I said, kasi ang tagal na. Like what I said, it's like a dream right now, but you really cannot share it because you have a son with him. And then also part na talaga ng buhay ko. Yung buhay ko nun, kumbaga, they always ask kasi it's like a fairy tale. Fairy tale siguro sa mata ng iba kasi minsan naiisip, natatawa ako kasi ang concept nila is like probably like Cinderella. Yung sa akin kasi iba naman yun kasi I was married to a man who was a Muslim. So ibang iba yung culture, magka-clash yan. Kumbaga nung time na yon I had to convert kasi hindi kami pwedeng magpakasal if I was a Christian. So alam naman niya yung belief ko and he said, you do it kasi parts of the protocol. Nung time na yon, and of course, we wanted to be married. We were married for like it's almost 7 years, 6 years, parang ganon. May mga hindi pa rin daw naliliwanagan na hindi ang mismong Sultan ng Brunei ang pinakasalan niya, kundi ang bunsong kapatid nito. Dagdag pa ni Ayen, laging inuusisa sa kanya tungkol at sa estilo ng pamumuhay ng isang prinsesa. Sa kanyang pagpapaliwanag sa podcast ay sinabi niya, the ultimate question there, people would like to ask me up to now, how was it when you were like a princess? Ito yung concept nito kasi yung palasyong sinasabi nila hindi yun palasyo. Kasi yung palasyo, yun yung sa kapatid niya, yung sultan, yung palas. Meron ako dun sa kapatid ng sultan, hindi yung sultan. Kasi nalilito sila doon and then yung youngest brother. Fairy tale na rin naman if you will call it that you're married to someone like the prince. And then yung lifestyle, laging kine-question, kumusta yung buhay mo nun, yung material things that you get, those are like the questions. And then, sabi ko, sa alam mo, those things hindi ka mapapasaya nun talaga kasi akala, wow, you have this, you have that. Nung panahon na yon, dumating ako sa time na hindi naman yun yung gusto ko. Kung binibigay sa'yo, nagpapasalamat ka pero those are the things na hindi magpapasaya sa'yo. Maybe for a while, maybe for 5 minutes. Oh, I'm so happy you have these things. You know, you bought this, you can afford to buy this, or what you have nung time na yun. Pero hindi yun yung definition ng happiness. It is so temporary. You will always look for permanence. You would always look for someone who's there for you na alam mo nandyan sa'yo sa buhay mo. Yung mga material things na akala mo mako-cover up yung longing mo, yung wala ka, hindi. Na-realize di umano ni Ayen na hindi ito ang gusto niya, nakala niya yung pagpapasaya sa kanya. Sa kanyang dagdag pang pagkukwento, pero I always had fun when I am being asked questions. O how were you in your shopping? Ganyan. Sabi ko, merong taong nakasunod na sa akin pag nasya-shopping ako. Kasi ngayon, pag shopping ka, ayokong may kasama ako. Even yung asawa ko, alam niyang ayaw niyang sinasamahan ako. Pag nagsya-shopping ako, mag-isa ako. Nagbalik tanaw rin si Ayen sa panahong prinsesa pa siya lalong tuwing nagsya-shopping at kumakain siya sa bahay. Saad pa niya, nung panahon na yon, laging may nakabantay sa'yo, wala kang privacy. Kasi lahat ng ginagawa ko, may nakabantay. Even pag kumakain ako, may nakatingin sa akin, ganun na. Totoo yun na habang kumakain ako, may tao sa likod ko. Pwede ba akong kumain na walang nakatayo sa likod ko? And then when they talk to you, they kneel down. They'll talk to you while they're kneeling down. Inalis ko yun sa household ko actually. Sinabihan daw niya ang kanilang mga serbedor at kasambahay na kapag siya ang kaharap, huwag nila itong gawin. Pero kapag nandyan daw ang Prince Jeffrey, gawin nila ang tradisyon sa palasyo. Paliwanag niya, mas gusto ko yung parang tayong pamilya. Paano nga ba ang bonggang-bonggang shopping ng isang prinsesa? Sabi niya, may wallet naman umano daw siya pero hindi niya binibilang ang laman nito. Pero US dollars o UK pounds ang currency nito. Mga klase kung ano na branded ang binibili niya, hindi yung kung ano-anong nauusong mamahaling gamit o damit. Ayon pa sa kanya,
bonggang shopping. Yung shopping kasi nung time na yon hindi ako yung nagbabayad. Yung assistant ko will go. Hindi ako naglalabas ng credit card o cash. Sila na yung magbabayad kasi they want me out of the shop when it's paying time. Very seldom yung ako yung nandun. So ituturo ko na lang kung ano yung gusto ko, kung ano yung bibilhin ko. Ituturo ko lang. I want this and that, exit na ako. And then yung assistant ko would go and pay. Marami akong pinamili noon na alam kong hindi maluluma. Totoo bang hindi siya pwedeng lumabas ng palasyo? Ang sagot pa ni Ayen, nung una syempre hindi pa ako kasal noon, parang pag hindi mo kailangan lumabas, you don't. And then kung meron akong kailangan gawin, ipagawa mo. I think it's part of protecting me during that time because I wasn't married yet. They're preparing me for marriage during that time. And then nung nagkaanak na kami, I was married na, I go out naman pero hindi there. Usually I shop, I go somewhere else, not there kasi wala namang masyadong nabibili doon. So I go out of the country if I shop, pero totoo yun na hindi yung kung saan saan ka makikita. Hindi yung pupunta sa mall mag-isa. And if ever nung time na yun lalabas ka, there was a time na patago. Dito niya kinuwento ni Ayen na tinataka siya ng kanyang assistant. Tinalokbuhan siya ng maraming tela at patakbong pumasok sa trunk ng kotse ng assistant niya. Nung panahong iyon, ang gusto lang niyang gawin ay kumain ng hotpot, hindi raw siya pinapayagan lumabas. Dagdag pa niya, if you want to eat daw, bring it to the house or something na habit made sa bahay kung saan ako nakatira during that time. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina The Builder, kay Mamu at kay Gloria Gigi. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.